Parang movie. Okay, so let's continue our discussion. Theories of crime causation naman po tayo. Of course, we're going to begin with Q&A. Okay, which statement best describes a theory in criminological research? Is it A collection of observation arranged according to their chronological occurrence? B, a statement explaining the relationship among concepts to explain a phenomenon? C, a compilation of research findings without interpreting their practical significance? Or D, a summary of legal rules applied to specific criminal justice situation? So, ang hinahanap natin sa STEM natin ay yung definition which best describes the theory in relation to criminological research. Okay, so dito ang hinahanap natin is bravo, a statement explaining the relationship among concepts to explain a phenomenon. So yun naman talaga ang sole purpose ng theory, to give explanation or to elaborate the matters about a certain variable or concept. Okay, next. Which of the following sequences correctly represents the normal progression of theory development? Is it A, B, C, D? Are you sure? Ay, ba't parang ang daming, ang daming lumalabas? Tatlo na yung emoji na nagamit. Stages of theory development. Ano dapat ang una? Tatlo lang yan. Ayan lang yun. Yung tatlo na yung pinagkabali-baliktad lang. Okay, dito, ang ating pong una, ang acronym ay SDC. SDC. Oh, biglang naging puro C mga sagot ninyo. Sarap nyo talagang tuhudin sa leeg talaga. Okay. So for the answer for this one is speculative, descriptive, constructive. Diba sa speculative, it is more on, dito tayo nagkakaroon ng mga questions, speculations, what if idea ng mga gusto natin ngayon na gawan ng explanation. Pagka naman descriptive, ito yung stage na kung saan nagko-collect tayo ngayon ng mga supporting information, supporting data para mapatunayan na yung idea natin is somewhat realistic or somewhat existing. And then when we say constructive stage naman, sa constructive stage, nakapokus ito sa paggawa, sa pag-create ng panibagong theory. Best example here is the schools of thought actually. Kasi it all began with classical school. Tapos, nag-focus sa free will. O sa speculation, bakit? Sa free will, lahat ba may free will? Hindi. O sabi ng neoclassical, hindi lahat ng tao may free will. So, naghanap ngayon ng mga information, study, nagkandak ngayon ng mga observation to support yung claim na hindi lahat ay napapagana o nagagamit ng maayos ng free will, tsaka gumawa ng bagong theory sa constructive na kung saan nag-result sa pag-establish ng neoclassical school. So, yan po yun na. Pag sinabi nating progression or pag sinabi nating stages, hindi pwedeng magkabali-baliktad. Okay, next. Number 3. A Lar with an inherited predisposition grows up in a neighborhood characterized by poverty, weak family supervision, and persistent violence. Which theory best explains this conclusion? Naku, parang ang laki ng problema natin sa theory. Baka parang papasahan ko kayo ng rabies. Oh, nakompleto na natin. Kulang na lang may may mag-wow pa para A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Okay, mga kapatid, himayin natin yung nasa may question, yung nasa STEM. Sabi dito, with an inherited predisposition. When we say inherited predisposition, it is genetically transferred or absorbed, adopted. And then, aside from that, na meron na siyang genetic factor na nagiging reason ng kanyang pagiging violente, he also belongs sa neighborhood na kung saan it is characterized sa poverty, weak family supervision. So pangkaraniwan ng pamilyang meron sa society na yon, broken family, wala yung magulang, nagtatrabaho, magkahiwalay, mahirap ang buhay, magulo, laging nagsasakitan. Okay, so ang hinahanap natin dito is the biosocial theory combination of the two. The inherent or internal predisposition, tsaka ngayon yung external factor na neighborhood or environmental factor. So pag sinabi natin nature theory, kasi nakita ko kanina, karamihan ito yung sagot, nature theory. Ang nature theory po, yan po ay nakafocus sa intelligence, sa level ng intelligence ng isang tao.
na kung saan sinasabi dito na pag ang tao ay may low IQ, it only means na yun ay kanyang genetically inherited. Napapamana daw po pagka low IQ. No, yun ang sinasabi sa nature theory. So, ang nature theory again, it has something to do with intelligence and crime. Sa classical theory naman, it focus pa rin sa free will, sa decision making ng isang tao. Pero sa classical theory, madami yan. Meron tayong rational choice, meron tayong specific and general deterrence. So mamaya pag-uusapan natin yung mga yon. And then we also have sociological theories. The sociological theories, dalawang uri yan. We have the social structure. So sa social structure, nakafocus yan kung ang isang tao may kaya ba sa buhay o wala. And then social process naman, ang focus dito is yung process of socialization, the manner of interaction. So kahit sabihin natin sociological theories, meron pa rin siyang mga sub-variable, meron pa siyang mga sub-theories or structure na dapat natin i-consider. Lahat po yan mamaya papaliwanag ko, ha? Elaborate natin. Number 4, which research finding would provide the strongest support for nature theory? O kapapaliwanag lang natin. Sinabing nature theory, ayun, ayun. Ayun na yun na yun. O, wag naman sana porket, ma'am, medyo mas mahaba siya ng 4 na letra, kaya mag-Charlie ako eh. O, sana naunawaan natin maigi, ha? Na pag sinabing nature theory tungkol sa intelligence at may kinalaman sa pagkakamana ng level ng intelligence. Okay, next. Number 4, that is Charlie. For number 5, which statement best distinguishes nature theory from biosocial theory? So ano pinagkaiba ng dalawa? O parehas na natin silang naipaliwanag. How are we going to distinguish the two? Actually, para mas madali nyo maintindihan yung mga theory pag nalilito kayo class, always do a compare and contrast. Yung dalawang theory na nalilito kayo na para sa inyo ay parang pareho yung konteksto nito. I-compare and contrast ninyo. Okay, for number 5, ano pinagkaiba nila? Is it Alpha, Bravo, Charlie, Delta? For this one, it will fall down to Alpha. Bakit? Nature theory emphasizes inherited characteristic. Ma'am, ano yun? Sabi mo kanina intelligence. O kaya nga inherited characteristic. Kasi pag nilagay ko dyan yung word na intelligence, automatically, mas lalong obvious. No? Mas lalo siyang, ano na agad, intelligence, inherited intelligence, nature, tama to, ito na yung sagot, alpha. Kaya inherited characteristic lang yung term na ginamit natin. Okay, whereas biosocial theory considers both inherited traits and environmental influence. So it is a combination of the two. Next, number 6. Which conclusion is most consistent with the underlying assumption of the early family studies in criminology? So we all know naman that there are different family studies in criminology. Beginning with the Jukes family, we also have Kalikak family. Actually, we also have the Edwards family. Pero ano kayo paliwanag tungkol dun sa pag-aaral sa mga family studies na yun? Saan siya ngayon nakafocus? Is it A, family lineage may provide evidence when studying inherited behavioral traits? Baka naman Bravo, criminal behavior develops only after prolonged exposure to social conflict? Criminal behavior defense entirely on educational and occupational status? Or Delta, family background has little value in explaining criminal tendencies. So dito, tandaan natin, ang hinahanap ay yung pagpapaliwanag sa family studies. So that is Alpha. Family lineage may provide evidence when studying inherited behavioral traits. So tinitrace natin o natatrack natin kung mayroong bang criminal tendency ang isang tao sa pamamagitan ng kanilang genes, sa kanilang lahi, sa kanilang familial history, o familial background, no? Yung history ng kanilang lineage. Next, number 7. Josie decides to enter a residence only after confirming that the owners are away. The security system is inactive and the valuables inside appear worth the risk. Which theory best explains the offender's behavior? So I can see 2 answers. May Alpha, may Charlie. Ayan, may heart, tsaka may confetti, may thumbs up din. Ay, ang galing. Ang saya.
Sige, papaliwanag natin na i-redirect natin yung mga paniniwala niyo sa buhay, mga kapatid. Tingnan natin yung question. Sabi niya dito, decides to enter a residence only after confirming that the owners are away. Ano ba pag sinabing differential association? Pataas tayo, pataas. Pag sinabing differential association, the criminal behavior was a product of learning. Learning kanino? Saan? Sa mga kaibigan o mga taong nakakasalamuhan niya. Pag sinabi naman natin crime pattern theory, it focus on the location. So, may kinalaman yung area, yung lugar, okay, yung lugar kung bakit nagpaulit-ulit na nakakapag-commit ng krimen ng isang tao. Kaya nga pattern eh. Because the offenders has the easy access para makapag-commit ng krimen dun sa lugar na yon. Pagka naman sinabi nating broken windows theory, sa broken window, meron ng mga obvious sign ng pwedeng maging reason or pwedeng maging tawag dito, motivation ng offender to commit crime pero hindi siya nabibigyang action. Ano mangyayari? From broken window or from simple reason, ang mangyayari ngayon, lalala ng lalala, dadami yung gagawa ng krimen kasi napabayaan na siya. And then, ano hinahanap natin dito sa number 7? Obviously, rational choice theory. Kasi nga naman, ano sabi dyan? Decides to enter only after, meaning nag-isip muna siya. No, nagnilay-nilay muna siya whether gagawin ba niya o hindi yung krimen. Nag-observe muna siya kung ligtas bang gawin, i-execute yung krimen na kanyang pinagplanuhan. So for number 7, the answer here is alpha. Okay, number 8. Eliana repeatedly commits offenses near the public market because she is familiar with the area's street, escape routes, and pedestrian traffic. Which theory best explains the offender's choice of location? So bakit kaya doon lagi siyang nagko-commit ng krimen sa public market? Bakit doon? So anong theory ang magbe-best explain, magpapaliwanag, merong konteksto kung bakit na yun ang laging napipiling lugar ng offender na makapag-commit ng krimen? Ayan. That is Charlie, the crime pattern theory. Why? Kasi nga, di ba sabi natin kanina, pag crime pattern, it focus on the location kasi accessible doon sa mga offender. No? Doon pang karaniwan, alam nila na madaling gawin yung krimen. Ma'am, paano yung routine activity? Sa routine activity, una natin dyan kinoconsider yung tatlong element, yung MAS, M-A-S, motivated offender. Pag sinabi natin motivated offender, it can be anyone. Kahit pamilya mo, kahit kakilala mo, kahit kaibigan mo, that person may attack you, no? May take advantage of you. And then when we say conflict theory naman, paano pag sinabing conflict theory? Again, it focus on the ideas poor versus rich, no? Bakit? Pag sinabi natin conflict theory, kagaya sa conflict perspective kanina sa may intro to crime, ang nakikinabang sa batas, ang nagpo-control ng batas are those people na already wealthy, already powerful, may mga means resources na sila para sana mailigtas yung sarili nila. No, para sana mas maayos yung buhay nila. Pero ginagawa nila sa maling paraan na pati yung batas ay pinapakinabangan nila. So, sino nagsasuffer? Those people without the connection that they have. Okay, next, number 9. Which situation is most consistent with the central idea of the broken windows theory? Kung nakinig talaga ng Rasyo, kung nakikinig mo lang kanina, ano ang sinabi pagka sa broken window? Is it A, minor disorder gradually encourages more serious offending? Is it B, criminal behavior results from inherited biological traits? Letter C, offenders calculate risk before committing crimes. Or letter C, criminal identity develops through social interaction. Okay. So dito actually, kung alam niyo kung saan sila nakabilong na category, hindi tayo masyadong mahihirapan. Ano ba tong delta? Saan siya nakapasok? Sociological theories. Okay, criminal identity develops through social interaction, yung social learning, pwede ring differential association. O yung Charlie, saan siya nakapasok? Calculate the risk before committing the crime. Nakapasok siya sa mga classical theory, sa rational choice theory. O yung Charlie naman, saan nakapunta, saan nakapaloob to? Sa mga biological
theories. Ayan o, malinaw na malinaw, nakapokus sa biological traits nung offender or nung criminal. Pagka naman alpha, ayan, broken window, it all starts with minor disorder. Yung mga maliliit na bagay na napapabayaan, yun na ngayon yung nagiging reason para mas makapag-invite, makapag-motivate pa ngayon ng mga maraming offender na mag-commit ng krimen. Okay, for number 9, our answer here is alpha. Okay, number 10. Lara observes that offenses consistently occur more frequently in deteriorating inner city neighborhoods located between the central business district and residential communities. Which theory best explains this observation? So may kinalaman na naman siya sa location ng lugar, sa uri ng lugar. Is it concentric zone, anomy, strain, or relative deprivation? Actually, it is very easy to identify. Why? Sa relative deprivation, meron bang focus diyan tungkol sa lugar? Wala naman, di ba? Pagdating sa Charlie, may kinalaman ba yan sa lugar? Wala, more on frustration. Pagka sa anomy, meron ba yan binabanggit about the place, about location? None. Ang nakafocus diyan is the normlessness or the state of having no norms. Pero in reality, hindi naman sa walang norms. Ang nagiging problem sa anomy theory is the breakdown of norms. Ba't nagkakaroon ng breakdown of norms? There are too many laws. There are too many norms na nag-lead na siya ng confusion sa tao. Ano ba ang dapat nilang sundin? So, ang pinag-uusapan natin dito, pag ang nilolocate na natin o ginagamit na natin sa pag-aaral ng krimen or kriminalidad, ay nasaan ba siya? Central business, transition, o saang 5 concentric zone man siya. Sa residential ba yan? That is the concentric zone theory. So, somewhat related ito sa my social disorganization and sa Chicago School of Criminology. Tatandaan natin, pag sa concentric zone theory, nasa ng pinakamataas na crime rate, nasa zone 2. Pag sinabi natin zone 2, that is what we call as transitional zone. Okay, next, number 11. Juanito desperately wants financial success but cannot obtain stable employment despite repeated attempts. He eventually commits fraud to achieve his goals. Which theory best explains his behavior? Ayan. Ito kasing theory na to ay talagang talamak na ginagamit o na ipapaliwanag. Tsaka madali siyang matandaan. Ha? Okay. That is strain theory. So, sa strain theory, there are few words or phrases that we needed to remember. So, sa strain theory, yun na natin pwedeng tandaan is American Dream. Pag sinabi natin American Dream, ito yung mga goal na gusto nating mangyari. Pero, since American Dream siya, malaki, mataas, masyadong matayog ngayon yung pangarap na yun. At minsan, dumadating sa punto na ang mga tao hindi yun na-achieve, hindi yun nakukuha. Ano nangyayari? The person will feel and experience frustration. Okay, tandaan, American Dream, frustration. So, pag nagkaroon ng frustration, hindi na nila maiisip sumunod sa mga legal means. Ano gagawin nila? Papakuwalan ba nila American Dream nila? No. They will find ways, no? They will find alternatives na kung saan magagawa pa rin nila yung kanilang plano, pero sometimes it falls down or it will result into illegal activities. Kasi yun yung makikita nila na remedyo na pinakamadaling paraan para magawa pa rin o matupad pa rin yung kanilang pangarap. Nakakasunod pa po ba? Pa-thumbs up nga po dyan. Okay, next. Okay, number 12. After comparing his modest lifestyle with that of wealthy neighbors, an employee becomes resentful and eventually steals money from his workplace. The offender's motivation is consistent with, are you sure? Are you sure with your answers? Talaga ba? O, di ba sabi natin sa may STEM, kino-compare niya yung buhay na meron siya sa mga mayayaman niyang kapitbahay. So, na-realize niya, ang yayaman ng mga kapitbahay niya, ang yayaman ng kapitbahay niya, tapos siya, bakit siya ganun?
O bakit siya mahirap? Ba't siya nagdudusa? Ba't sila may kaya? Ba't ako wala? O nangyari, nagnakaw siya para kahit papaano, hindi siya gano'n kahirap. Gusto niyang sumabay do'n sa may buhay na meron yung kapitbahay niya. O iba-iba pa rin kayo ng emoji, 4 pa rin, 3 pa rin nakikita ko. Iuntog ko talaga sa sikmura ko 'pag nagkamali. Namimisikal na. Kasi tumbler ko, sino nagnakaw? Ito na ako ulit, nakita ko na yung tumbler, walang nagnakaw. Okay. Okay, number 12, sabi diyan, tatandaan nyo resentful comparisons. So, ang hinahanap natin dito ay Charlie, relative deprivation. Those who are person na kino-compare yung buhay nila, feeling nila they are deprived kasi mas mahirap, mas mababa yung level o status ng kanilang pamumuhay. So, kanino sila nagiging resentful or naiinggit? Doon nagagalit doon sa mga taong may kaya sa buhay kasi bakit siya kaya niya? Ba't siya meron siya? Ba't ako wala? At ang ending pa nun, there is a tendency na yung mga kinaiingitan or kinagagalitan niya, yung kanyang magiging target of victimization. Kaya, paliwanag naman natin yung general strain kasi may mga nakita ko nagsagot ng general strain. Sa general strain, mga kapatid, dito nakafocus siya sa mga all negative emotions, anger, jealousy, sadness, frustration. So, in general, kaya nga siya general strain, na kung saan, regardless of your social status, mayaman ka man, mahirap ka man, pag nakaramdam ka ng galit, inggit, selos, there's a tendency na makapag-commit ka ng krimen. Okay, next, number 13. Mr. Versusismo experiences continuous bullying, rejection, and humiliation at school. The accumulated anger eventually leads him to assault one of his classmates. The behavior is associated with, ayan, parang ano, nagkakaroon ng direksyon ng buhay natin talaga pagka nairarasyon na siya ng ano, ahead of time. Very good, very good, very good. Okay, so for this one, ano ang ano natin, dapat nating tignan muna. May reason, ayan. Because of the bullying, rejection, humiliation, ano yung naramdaman ngayon ni Mr. Versusismo? Anger. Okay? That emotion, yung emotion ngayon na yun, ang naging root cause kung bakit siya nakagawa ng di maganda sa kanyang classmates. So therefore, ang theory na pinag-uusapan natin ay general strain theory. O, palakpakan yung mga sarili nyo at medyo nakakaano tayo. Naliliwanagan tayo ng buhay. Okay, next, Maria Divina, with no history of offending, gradually learns how to sell illegal drugs after regularly spending time with experienced drug dealers who teach him the techniques, baka transgender, sige, him, the techniques and justify the activity. The situation illustrates, ayan, si Maria Divina, di naman daw talaga siya, hindi naman siya nagbibisyo. Hindi naman siya sanay gumamit ng droga, pero dahil madalas siya nakakasama yung mga dealer, ang ending, natuto na rin siya, ginagawa na rin niya. O bakit parang iba-iba ang ating mga sagot? Ibayin ulit natin, ha? O, no history of offending. Unti-unti natuto siya kung paano magbenta ng droga kasi nakikipagsalamuha siya sa mga dealer. O, that is paakyat tayo, ha? O, bago ko sabihin tayo pang sagot, at iba-iba yung sagot natin. Sa Delta, rational choice theory, bago gumawa ng krimen ng isang tao, pinag-iisipan muna niya, tinitimbang ang benefit at consequence. Sa social reaction naman, it is the other term of labeling theory na kung saan nagiging criminal ang isang tao pagka sinasa buhay na niya yung label sa kanya na negative. Whether siya ba ay, for example, pokpok ka naman ala ka naman, rapist ka naman si boy kadyot ka naman O pagka yun na inabsorb niya, there's a tendency na magiging criminal siya kasi yun ang tingin ng tao sa kanya. And then pag sinabi naman natin containment, sa containment, sabi ko nga, tinatandaan dapat natin dito Tupperware Kasi pag sa Tupperware, ang purpose niyan is protection. So ano ba yung sabi sa containment? Meron tayong mga internal and external protections.
Yung internal protections natin, tayo yun, kung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-desisyon, paano tayo makaramdam. Kapag for example, ikaw yung tipo ng taong pinagsabihin ka, Huy, baluga, parang ang asim naman ng balugang 'to. Oh, pagka mahina ang internal protection mo, ano gagawin mo? Puwede ka maging aggressive, puwede kang mambira, puwede mo siyang daganan, 'di ba? Puwede kang magalit. Pero pagka mataas ang level ng internal protection mo, "Ay hindi ko 'to papatulan kasi, hindi naman totoo o kahit totoo wala akong pakialam." Oh, 'di ba may gano'n, eh. Dedma sa'yo, mamatay ka diyan, bumulay bibig mo kakabully sa'kin. Oh, meron din namang external protection. Ano si external protection, ito ngayon yung mga guide, ito ngayon yung mga advice given by other people. O halimbawa, sabi ng nanay mo, "O anak, 'pag pumasok ka sa school mag-aral ka mabuti ha, wag kang sasali sa kahit anong gulo, umuwi ka ng buo, umuwi ka ng maayos, ng ligtas." O halimbawa, inaya ka ng tropa mo, "Pre, may turumip sa'kin dun sa siumayan sa labas, eh, balikan nga natin at tambangan nga natin mamaya kasi pre, nanggigigil ako pre, nangingit-ngit yung ipin ko pre, eh, parang gusto kong ngat-ngatin pre, eh." Um, eh, paano ka na sana, pa-oo ka na sana kaso naisip mo sabi ng nanay mo, "Anak, wag kang sasali sa kahit anong gulo." Ay, "Pasensya ka na pre, eh, ayoko kasi, eh, hindi ako sumasali sa mga ganyan." O ba't hindi mo siya ginawa? Kasi may kino-consider ka ngayon na paalala, na guide, na advice from other people. So, hindi naman siya nililimit sa magulang lang. So, puwedeng kaibigan, puwedeng, kamag-anak, teacher, malapit na mga tao sa'yo, "Ay hindi ko 'to gagawin kasi sabi ni tita ganito, ni ate ganito, bawal, masama." Oh, yun. That is containment theory. So, ito since may kinalaman siya sa pagtuturo, pag-aaral, pagkatuto ng behavior, ano kaya ang theory na 'to? Sige, ayan, tsaka natin sagutan ulit, oh. Ano kaya pinatutungkulan natin dito? Ayan, that is alpha differential association theory. Next, number 15. Wilson, who has completed rehabilitation, continues to experience rejection because people constantly refer to him as a delinquent. He eventually returns to criminal behavior. The sequence of events illustrates, anong theory kaya to? O kahit si Wilson ay nag-rehabilitation na, nagbago na siya, intentional siyang nag-participate sa rehabilitation pero hindi siya totally makapagbago because of the stigma from other people na siya ay delinquent. Ang tendency, bumabalik lang din siya, nagiging criminal behavior lang din siya kahit sabihin pa natin na nag-rehabilitation na siya. Ano kayang tsuri yun? Ano kayang tsuri? Pinaliwanag din natin kanina. Ayan, correct. That is social reaction theory. Next, number, wala na. Okay, sa topics covered natin for the theories of crime, of course, the definition of theory, stages of theory development, the STC, tinandaan natin yon. We also have biological theories, the family studies, Jukes, Kalikak, and explain ko rin yung the family of Sir Jonathan Edwards. We also have IQ and crime, so IQ po intelligence and crime, and then we also have the biosocial. And then, explain din natin ang rational choice theory, broken window theory, crime pattern theory, and the social structure and social process theories. Ayan yung medyo madami yung nasa last bullet. So, let's begin with theory. So, pag sinabi natin theory, kung mapapansin natin sa explanation niya or sa definition niya, it always focus on giving explanation. It explains, it is an explanation between the relationship ng iba't ibang abstract concept. So, there is always presence of two principle or two concept. So, pag sinabi kasi natin concept or principle, these are the idea. Okay? Pag sinabing concept, idea. Pag sinabing principle, relationship, yung connection nila. So, halimbawa, poverty and criminality. Poverty is kahirapan. That is a concept. Criminality, paggawa ng krimen, pagiging criminal, that is a concept. Pag pinagdugtong mo yung dalawa na yan, pag pinagsama mo sila, may kinalaman ba ang poverty sa criminality? Nakaka-apekto ba yung kahirapan sa paggawa ng krimen? That is already a principle. And then if you're going to make or provide explanation about that, pagka nagpaliwanag ka, bakit? Ba't mo sinabing meron? Ba't mo sinabing wala?
That is the theory. Okay? Next, 3 stages of theory development: speculative, descriptive, and constructive. Pag speculative, ang first stage na to ay nag-a-attempt na magbigay ng explanation kasi ang meron pa lang tayo dito is question, assumptions, no? Na mga what if, paano kaya kung, paano kaya kapag, meron kayang ganito, meron kayang ganyan, that is speculative. Kaya nga siya speculative is speculations. Haka-haka pa lang. It is a mere question or idea. And then we also have here the descriptive. So pag descriptive, the purpose is to describe what is happening. How are you going to describe what is happening? By means of supporting data or information. And then for the constructive, hindi lang siya basta construct or create. We're going to revise the old theories for us to be able to develop new one. Meaning meron ng basis. So ang gagawin mo, gagawa ka na lang ng panibago. So hindi pwede magkapalit-palit. Yan po yung order ng ating 3 stages of theory development. Now, let's also talk about yung normality of crime. Huwag po natin kakalimutan palagi-lagi si David Emil Durkheim. Okay, si Durkheim sabi niya ganyan, crime is normal. Hindi natin siya pwedeng alisin. Hindi natin siya pwedeng totally extinguish, alisin, kalimutan, alisin sa sistema. Bakit? Because crime is, sabi natin dito, crime is a normal factor rather than a pathological one. Kailangan natin siya to distinguish good behavior from bad behavior. Kasi imposible na magkaroon ng isang society na walang mangyayaring krimen. Kung gusto natin siyang i-achieve, there must be a strict implementation of uniformity. Pare-pareho. Itsura, kulay, pera, katayuan, estado, ginagawa, dami. Dami ng kinakain, dami ng iniinom. O, paano kung halimbawa nagkaroon ng statistics or analytics na dito pala sa Nueva Ecija, mas marami ang portion, 85% is addict kaysa sa hindi addict. O, tapos in-apply yung principle of uniformity. O, since majority ay addict, lahat na addict. O, tingin mo ba, papayag ba yung mga ibang addict, nakahati ka pa nila sa shabu nila? Diba? Sa mga paraphernalia nila? Hindi eh. Parang imposible siya. So, it is something normal for us to determine ano o paano nagkakaiba ang tama sa mali. Aside from that, we also have here yung formula or the crime causation formula introduced by David Abrahamson. So si Dr. David Abrahamson, sabi niya, we need the formula to fully understand saan nanggagaling ang krimen, ba't gumagawa ng krimen ng tao. So we have crime equals tendency plus situation over resistance. Pag sinabi natin tendency, these are the reasons. Okay, these are the reasons kung bakit pwede makapag-commit ng isang tao ng krimen. Ano yung mga pwede niyang paghugutan, panggalingan, kung ba't siya makakagawa ng krimen. Pag sinabi naman natin situation, this will be the opportunity, the time, the chance given to the person kung ba't siya makakagawa ng krimen. Pero, we also acknowledge that yung mga offender ay meron pa rin resistance. Kaya nga, di ba sa rational choice, pinag-iisipan pa rin, kinakalculate pa rin kasi meron pa rin tayong somewhat na control. Pero, bakit nangyayari ang krimen? Kasi mas nananaig ang tendency at situation. So, present po yung tatlo na yan kapag nakaka-commit ng krimen ang mga offender. Next, ayan, classical theory tayo, rational choice theory. Wag po tayong malilito, kaya nga rational. Ibig sabihin na rational, pinag-isipan. Choice, that is our option, that is our decision. So, sinasabi ng rational choice na criminals, okay, the offenders only execute their action kapag ka natimbang na, okay, after weighing the consequences. Hindi naman yan tutuloy o gagawin yung isang krimen pag nakita niya na mas mapaparusahan siya kaysa makikinabang. Okay? Next. General and specific deterrence theory. Sa general deterrence theory, in general, pag sinabing deterrence theory, nakapokus yan sa may punishment. Kaso nagkaiba kung kanino, para saan. Pag sinabi natin general deterrence theory, may mga potential criminals o yung mga tao sa community, nakakakita sila ngayon ng taong pinaparusahan. So since nakikita nila, gano'ng kahirap, gano'ng kalala, ang iisipin nila, hindi ko gagayahin. Kasi gano'n pala kalala yung parusa. So it will serve as deterrence for them not to imitate yung nakikita, yung ginawa ng
kriminal na nakikita na ngayon nilang pinaparusahan. And then, the specific deterrence naman, dito, ang nakakaranas ng punishment yung mismong offender. So, since naranasan niya gano'ng katindi, gano'ng kalala, gano'ng kabigat, gano'ng katagal, gano'ng kasakit, isipin niya ngayon na magiging mindset niya, yung realization, I will not do it again. No, mawawala ngayon yung repetition. Kasi pag tinanggal natin yung repetition dahil sa by means of punishment, hindi naman to the extent again ha na inhumane. Ang purpose natin is ma-outweigh ng parusa o ng dusa yung naging sarap nung nakomit niya yung krimen. Whether yung ba man ay crimes against person or crimes against property. So dapat ma-outweigh yung ng parusa yung sarap na kanyang na-attain. Pag general, ibang tao, ang iniiwasan is imitation. Hindi nagagayahin kasi nakitang mahirap. Pagka specific deterrence, actual or directly the offender. Ang mangyayari dito, ang iniiwasan natin is the repetition. Since nahirapan na siya, hindi na niya gagawin ulit. Next, victim precipitation theory. Sa victim precipitation theory, ang tinitingnan natin dito that the victim may actually initiate the confrontation. Pag sinabi natin may actually initiate, kahit papano meron siyang kinalaman. Siya yung nagsimula. O pwedeng sa kanya nang galing yung reason kung bakit siya na-victimize. So meron tayong dalawang uri ng precipitation. We have the active and then the passive. Pag sinabi natin active precipitation, ang focus dito is yung provocation from the victim. Siya ngayon yung nanguna, no? Sa kanya nang galing yung siya yung nag-initiate. Pagka naman passive precipitation, walang naging movement or action yung victim, pero meron siyang characteristic or condition na nakita ng offender, nakita ng suspect at ginamit yun para ma-victimize siya. O, halimbawa sa active precipitation, o ako, ninamon ko si Sir Elar. O, Sir Elar, suntukan nga tayo sa Lego, tagalawa lang, tagalawa. O, tumatlo ko, napikon si Sir Elar. O, binali niya yung liig ko, tinadyakan niya ako sa liig. Ano nangyari sa akin? Namatay ako. Ba't ako namatay? Sino may kasalanan? Ako din, kasi ako yung nag-provoke, ako yung naging reason kung bakit siya nagalit. No? And then sa passive precipitation naman, pwede dito is yung itsura, appearance ng isang tao. No? Halimbawa, siya yung tipo ng taong akala mong box na yung mukha niya, may kanto lahat, baba niya, imbis na patulis, may kanto. Yung ulo niya, imbis pabilog, imbis pahaba, may kanto. O, para siyang si SpongeBob yung itsura niya. Halimbawa, hindi naman niya sinabing, tinan mo yung itsura ko. Hindi naman niya isinangkalan yung mukha niya sa ibang tao para gamitin pang bully, pang ape. Since nakita ng mga taong ganun yung itsura niya, naging subject siya for something na na-victimize siya. Okay, next. Ano pa? After ng victim precipitation, incapacitation theory. So, incapacitation theory naman ang pinapaliwanag dito, the more na nakakulong, as long as nakakulong yung offender, naniniwala ang mga tao sa society that they will be more safe. Kasi, from the word itself, incapacitation, incapable na ngayon makapag-commit pa ng another crime, yung offender, kasi nga, behind the bars na siya Paano pa siya makakapag-commit ng krimen? Nandun na siya. Nakakulong na siya. Compared kung hindi sila ikukulong, they can easily victimize another person. So, tandaan sa incapacitation, kaya incapacitated kasi incarcerated. At the same time, dito pinakaramdam ng mga victim or ng mga tao sa society na they are at the state of being most safe. Okay, next. Family studies, Jukes and Talika family. Sa Jukes family, they were very known because of the history ng criminality and pauperism. Okay, so majority or a large percentage of their family members are involved in criminal activities. Hindi lang basta involved, convicted offenders. And at the same time, involved sila sa pauperism. Pag sinabi natin pauperism, mahihirap, at the same time, mahihirap at nakadepende sa tulong ng ibang tao, nag-aantay ng blessing, ng charity, ng support na pwedeng ibigay sa kanila ng ibang tao. So doon kilala ang Jukes family. So ang pinakakilala dito is no other than, of course, Margaret Ada Jukes. So si Margaret, siya ay kilala as the mother of criminals. Hindi po tama pagka mother of all criminals. Dapat mother of criminals lang. Bakit napunta sa kanya yung label na yan, yung title na yan?
Kasi among all the family members of the Jukes family, sa family line ni Margaret na trace ang may pinakamaraming percentile ng murderers, criminals, and talagang convicted offenders. And then kung ang mga lalaki sa kanila ay mga convicted offenders, yung mga babae naman majority ay prostitute. Involved sila sa prostitution. Okay, how about sa Kalikak family? Sa Kalikak family, they are very known because of their condition, yung tinatawag nating feeble-mindedness. So pag sinabi nating feeble-minded, a person is not fully capable to support or function as a human being. So laging kailangan may nagbabantay, may gumagabay, hindi sila fully nakakapag-isip or delayed yung kanilang pag-iisip at some point. So dapat merong nakasuporta sa kanila. And isa pa sa mga meron dito sa Kalikak family is majority ng mga feeble-minded sa kanilang pamilya ay na-trace na kabilang sa mga illegitimate line. And then, ma'am, paano yung mga legitimate? Paano yung mga tao doon, yung mga family members under legitimate? Yes, although hindi sila feeble-minded, no, directly, kaso kasi ang nangyayari, nag-engage sila into a wedding or marriage sa mga criminal families din, na kung saan may history din ng feeble-mindedness. So kahit kabilang sila sa legitimate line, ang nangyayari, nahahaluan pa rin sila ng dugo ng mga kriminal. Ang ending, nakakapag-produce pa rin sila ng feeble-minded na anak o na offspring. Okay, so bago tayo mag-proceed sa nature theory, isingin ko lang po si Sir Jonathan Edwards, family studies pa rin to, kabaliktaran po ng Jukes at Kalikak family. Why? So sa pamilya po ng Edwards family, ang nangyari dito, na-trace sila na almost no law violator. Majority are successful law-abiding citizen. Okay? Next, let's talk about the nature theory. Sa nature theory, ang pinaka-major focus dito is that low intelligence is genetically determined and inherited. So kapag daw po mahina ang pag-iisip o utak ng isang tao, there is a tendency na yun ay namanan niya sa kanyang mga magulang. So aside from that, sa intelligence and crime, di ba, meron tayong mga tao na low IQ tsaka high IQ. Pagka po more on the violent crimes na nakumit ng isang tao, ang indication nun, sila po ay napapabilang sa low IQ. Pero hindi natin inaalis naman paano yung mga person with high IQ, ibig po sabihin, hindi na sila nakakapag-commit ng crime. Nakakapag-commit pa rin, pero ang pinagkaiba po nila, kung violent crime ang kay low IQ, yung mga may high IQ, ang nakukumit po nila yung mga complex crime na ang nire-require is paggamit ng kanilang mga brain cells o ng kanilang intelligence. Okay? Tandaan ng nature theory, na i-inherit po yung low IQ genetically. Pagdating naman sa intelligence and crime, ang tinitingnan natin low IQ and then high IQ. Next, biosocial theory. Ayun nga. Andito si Ma'am Monica, guys. Bumisita si Ma'am Monica. What if siya na pag-discussing ko ng human behavior? Human ba yan? Mamaya pagkayari nito. Ay, oy, may mga crush si Ma'am Monica, nag-heart-heart kayo dyan. Hindi. Okay, sa biosocial theory naman, from the word itself, bio and social. Sa biological, ang focus natin dito is the biological aspect or factors, no? So, pwedeng ito yung mga genes, hormones, or yung mga biochemicals inside our body that affects our brain or our behavior. And pagdating naman sa may sociological or external aspect, ito na po yung kinalalakihan nating uri ng pamilya, uri ng lugar, uri ng mga tao na ating nakakasalamuha. Okay, on biosocial theory kasi, ang tinitingnan dito, parent-child similarities, yung level ng ating mga neurological dysfunctions, and at the same time, pati yung mga siblings natin, kasama siya sa mga ginagamit as a tool or basis to determine whether may criminal tendencies or criminal similarities na nag-exist within the family or within the society. So tatandaan po natin sa biosocial, combination of predisposition, that is our genes, and our environmental aspect. That is on the social factor naman po. Okay, next. Ito naman.
Sociological theories naman po tayo. So pag sa sociological theories, of course, isa na sa mga kino-consider dito yung mga agents of socialization. So pag sinabi nating agents of socialization, hindi siya in particular lahatan na kasama sa society. So pwedeng kasama dito yung teacher, for example, mentors, kasi kasama din po dito yung mga ministro, pastor, pare. So anyone na pwedeng makaapekto o maka-influence sa ating behavior. So kasama rin po ang family and most importantly, the peer groups. So under sociological theories, we have two subfields, the social structure and then the social process. So doon muna tayo sa may social structure theories. Dalawa lang, social structure, tas yung isa, social process. Under the social structure, nandiyan ang social disorganization, strain theory, and cultural deviance. Dami-dami naman ang ngulbit-ngulbit dito naman kasi. Hindi na makapag-focus ba? Nahihilo na nga ni. Okay, sa social structure, tatandaan natin guys. Tatandaan natin, yes, walang katapusan theories talaga. Okay, pati nga sa human behavior may theories din doon. So dito sa social structure, ang focus po natin dito is the social and economic forces. So may kinalaman whether ang involved ba ay lower class or from the higher or upper class. Hala ka na wala internet. Uy, nawala yung internet natin. Hala, naririnig ba ba ako? Ay, naririnig. Wala akong screen. Focus. Paano ko garagalipan? Uy, wala ba tayong internet? Sabi nga nila, ma'am, wala nang katapusan ang tourist. Ay,